Hello sa inyong lahat. Ako si Aina. Ang bida sa artikulong ibabahagi ko ngayon ay nagngangalang Lanyu. Dati siyang isang supervisor, pero dahil mas magaling ang sister na nakatuwang niya, nainggit siya at nagsimulang ibukod ito, nahulog sa pakikipaglaban para sa kasikatan at pakinabang. Dahil sa biglaang pagkaaresto sa kanya, nawalan siya ng pagkakataon na gawin ang kanyang tungkulin at doon lamang siya nagsimulang magdilay sa sarili. Nang maalala ang pasakit na naidulot niya sa sister, napuno siya ng pagsisisi at paninisi sa sarili. Paano niya dinanas ang mahirap na panahong iyon at ano ang mga nakamit niya? Pakinggan natin ang kwento niya. Pumasok ang sikat ng araw sa mga rehas na bakal, papunta sa napakalamig na selda. Isang grupo ng mga babaeng bilanggo na nakauniporme na pangpreso ang tahimik na nakaupo sa isang pangkalahatang sementadong tulugan. Mukhang nasisiraan ng loob si Lanyu. Baka sa mukha niya ang pighati. Alam niyang hindi nagkataon lang ang pagkaaresto sa kanya. Tiyak na nasa likod nito ang mga layunin ng Diyos. Inalalan niya ang panahon bago siya maaresto. Noong palagi siyang nakikipagkompetensya para sa kasikatan at pakinabang kay Xiaojian, ang sister na nakikipagtulungan sa kanya. Bigla niyang naalala ang ilang salita ng Diyos. Ang hinihingi sa inyo ngayon na magtulungan kayo ng may pagkakasundo ay katulad lang ng hiningi ni Jehovah sa mga Israelita sa kanilang paglilingkod sa Kanya. Kung hindi, tumigil na lang kayo sa paglilingkod. Naisip ni Lanyu sa sarili niya, posible kayang dahil sa pakikipagkompetensya ko kay Xiaojian para sa kasikatan at katayuan, at sa hindi pakikipagtulungan ng may pagkakasundo sa kanya sa aming tungkulin, kaya dumating sa akin ang matuwid na disposisyon ng Diyos at tinanggalan ako ng karapatang gawin ang tungkulin ko? Tahimik na nanalangin si Lanyu sa Diyos. O Diyos, pakiusap. Gabayan mo akong makilala ang aking sarili at maunawaan ang iyong layunin. Sinimulang alalahanin ni Lanyu ang mga tagpo noong ginagawa niya ang kanyang tungkulin kasama si Xiaojian. Noong tag-araw ng 2018, naging responsable si Lanyu sa gawaing nakabatay sa teksto. Bagamat nagsisimula pa lang siyang magsanay, hindi siya natatakot sa paghihirap at handa siyang magpasa ng pasanin. May isang masamang tao sa pangkat na nagdulot ng pagkagambala at kaguluhan, at sinupil at nilimitahan din ito si Lanyu. Bagamat nasasaktan si Lanyu, pinanghawakan niya ang kanyang tungkulin. Nakipagtulungan siya sa mga lider para ilantad at himayin ang masamang tao at patalsikin ito sa iglesia. Pagkatapos ay labis na pinahalagahan ng mga lider ang kapabilidad sa gawain ni Lanyu. Nang makita ni Lanyu na pinahahalagahan siya ng mga lider, lalo siyang sumigla sa kanyang tungkulin. Habang dumarami ang gawain, nagtalaga ang mga lider ng 2 pang supervisor at isa na roon si Xiaojian. Matalino at masusi si Xiaojian. Magaling matuto at mabilis tumanggap ng mga bagong bagay. Natuwa si Lanyu na makita ang napakabilis ng pag-usad ni Xiaojian. Isang beses, nire-revisa nila ang isang script kasama ang mga miyembro ng pangkat. Natukoy ni Xiaojian ang mga problema sa script at itinuro kung paano ito rirebisahin ayon sa mga prinsipyo. Sumang-ayon ang mga sister sa pangkat. Nagulat dito si Lanyu. Talagang likas na mahusay si Xiaojian sa pagsusulat ng script at kaya rin niyang magrebisa batay sa mga prinsipyo. Baka hindi magtagal ay malampasan na niya ako. Pero naalala niya na may ilan siyang karanasan sa paggawa ng tungkulin sa pagsusulat ng script at medyo mas nauunawaan niya ang mga prinsipyo kaysa kay Xiaojian, kaya hindi siya masyadong nag-alala. Kalaunan, hinati nila ang gawain. Naging responsable si Xiaojian sa pagsusulat ng script,
habang si Lanyo naman ang humawak sa ibang mga gampanin. Isang araw, nagpunta si Lanyo sa isang pagtitipon at sinabi ng leader ng pangkat, masusi si Xiaojian at mabilis makaarok ng mga prinsipyo. Kapag sinusuri niya ang mga script, natutukoy niya ang mga isyu at nakapagmumungkahi siya ng mga landas pasulong batay sa mga prinsipyo. May mahusay siyang kakayahan. Kapakipakinabang talaga ang makipagtipon kay Xiaojian. Nang marinig ito, nabahala si Lanyu. Isang taon ko nang ginagawa ang tungkuling ito. At hindi ko pa kailanman narinig na purihin ako ng leader ng pangkat ng ganyan. Kararating lang ni Xiaojian at napakataas na agad ng tingin ng lahat sa kanya. Kung patuloy siyang magiging mas magaling sa pag-aarok ng mga prinsipyo, mawawala ba ang katayuan ko sa puso ng mga kapatid? Nagsimulang makaramdam ng krisis ang puso ni Lanyu. Kalaunan, tinanong ng leader si Lanyu tungkol sa paggampan ni Xiaojian sa kanyang tungkulin at humingi ito ng ebalwasyon tungkol kay Xiaojian. Kutob ni Lanyu na gustong pagtuunan ng leader ang paglilinang kay Xiaojian at agad na umusbong ang inggit sa puso niya. Hindi naman ako mas mahina kay Xiaojian sa anumang aspekto ng gawain ko. At karaniwan naman akong nagtitiis ng paghihirap at nagbabayad ng halaga. Tinutulungan ko pa nga si Xiaojian sa mga gawaing hindi niya alam kung paano gawin. Bakit siya ang nililinang ng leader at hindi ako? Mas matagal na akong gumagawa ng tungkulin kaysa sa kanya. Kung maiaangat siya bago ako, tiyak na iisipin ng mga kapatid na mas magaling siya kaysa sa akin at hindi na nila ako titingalain. Kailangan kong ipaalam sa leader ang mga pagkukulang ni Xiaojian. Baka sa ganoong paraan, hindi na mag-focus ang leader sa paglilinang sa kanya. Bumilis ang takbo ng isip ni Lanyu at pagkatapos ay sinabi niya sa leader. Mahusay ang kakayahan at pag-arok ni Xiaojian at masikap at responsable siya sa kanyang tungkulin. Pero madali siyang umuurong sa mga paghihirap at medyo umaasa sa amin. Hindi siya gaanong magaling sa pagdadala ng pasanin. Sa sandaling masabi niya ang mga salitang iyon, nakaramdam si Lanyu ng bahagyang paninisi sa sarili. Naramdaman niyang hindi matapat at tuwiran ang ginawa niya at kasuklam-suklam ito. Pero naisip niya, mataas ang tingin ng lahat sa pangkat kay Xiaojian at nagsimula na ang leader sa pagtuon sa paglilinang sa kanya. Kung magpapatuloy ito, malalamangan niya ako sa malaot madali. Dinaig ng inggit ang kaunting pagkakonsensya sa kanyang puso. Ang detention center noong Hulyo ay parang sauna. Siksikan ang mga preso sa maliit na espasyo, kaya mas lalong sumisikip at bumibigat ang hangin. Malalaking butil ng pawis ang tumutulo sa noo ni Lanyu. Pero sunod-sunod na kilabot ang naramdaman niya habang inaalala ang iba't ibang pagpapamalas niya noong nakikipagtulungan pa siya kay Xiaojian. Isang beses, sinabi ni Xiaojian na may masamang palagay laban sa kanya ang isang leader ng pangkat at medyo nakaramdam siya ng pagkalimita. Gusto niyang tulungan siya ni Lanyu na lutasin ang issue. Lihim na natuwa si Lanyu. Mataas na ang tingin sa iyo ng maraming miyembro ng pangkat at gusto ka pang linangin ng leader. Kung tutulungan kita rito, hindi ba't mas lalo ka pang mamumukod tangi? Dahil lang sa isang leader ng pangkat, nagiging negatibo ka na? Mabuti nang hindi mo ito kayang harapin. Sa ganoong paraan, hindi mo maipapakita ang anumang kapabilidad sa gawain at hindi magmumukhang mas magaling ka kaysa sa akin. Kaya, ginamit ni Lanyu bilang dahilan ang apurahang gawain at hindi siya kumilos para lutasin ang issue. Pagkalipas ng ilang gabi, nakasalampak si Xiaojian sa sopa na mukhang nanlulumo. Tinanong siya ni Lanyu kung ano ang problema. Sinabi ni Xiaojian na dahil sa mapagmataas na disposisyon ng leader ng pangkat, pakiramdam niya ay labis siyang nalimitahan at hindi nagbunga ang pagtitipon.
Pakiramdam niya ay kulang siya sa kapabilidad sa gawain para lutasin ang problema at hindi niya kayang gawin ang tungkulin niya bilang isang supervisor. Nang makitang nasisiraan ng loob at nababagabag si Xiao Zhen, medyo nakaramdam ng pagkakonsensya si Lan Yu. May problema si Xiao Zhen at bukod sa hindi ko siya tinutulungan, nakatayo lang ako sa tabi at tuwang-tuwa pa ako sa paghihirap niya. Hindi ba't nagiging mapaminsala ako roon? Dahil medyo nakakaramdam ng kaunting paninisi sa sarili at pagkabagabag, sumama si Lan Yu kay Xiao Zhen sa pagtitipon ng pangkat kinabukasan. Sa kanyang mga pagtatanong, natuklasan ni Lan Yu na may mapagmataas na disposisyon ang leader ng pangkat na ito at madalas nitong itinataas at ipinagyayabang ang sarili at ipinangangalandakan ang posisyon. Ayaw niyang tanggapin kapag sinusubaybayan siya ng supervisor o tinutukoy ang kanyang mga problema at palaging hindi maganda ang mga resulta ng kanyang gawain. Sa huli, tinanggal ni Lan Yu ang leader ng pangkat. Matapos maasikaso ang usaping ito, naramdaman ng lahat ng miyembro ng pangkat na may kapabilidad sa gawain si Lan Yu at kaya niyang lumutas ng mga problema. Natuwa si Lan Yu. Ngayon, sa paningin ng lahat, mas magaling pa rin ang kapabilidad ko sa gawain kaysa kay Xiao Zhen, hindi ba? Gayunpaman, medyo mas nakaramdam rin si Lan Yu ng paninisi sa sarili. Kung mas maaga sanang nalutas ito, hindi sana nasupil si Xiao Zhen at ang mga miyembro ng pangkat. Hinayaan kong malimitahan ang mga kapatid at mapinsala ang gawain ng iglesia para lang pigilan si Xiao Zhen at huwag siyang mamukod-tangi. Sa halip na lutasin ang problema kasama siya. Hindi ba't makasarili at kasuklam-suklam iyon? Kinilabutan si Lan Yu. Hindi niya akalain na kaya niyang maging ganoon kalihim na mapanira at kamapaminsala. Nangilabot siya sa sarili niyang pag-uugali at napagtanto niyang hindi na siya pwedeng magpatuloy ng ganito. Pero sa tuwing nakikita niyang sumasang-ayon ang iba sa mga mungkahi ni Xiao Zhen, hindi mapalagay si Lan Yu at hindi niya maiwasang mainggit at makipagkompetensya. Nagtatalakayan man sila ng mga artikulo o nag-uusap tungkol sa gawain, pinipiga ni Lan Yu ang kanyang utak para makaisip ng mas magagandang mungkahi kaysa kay Xiao Zhen. Sa tuwing nagpapahayag ng opinyon si Xiao Zhen, gustong-gusto itong pabulaanan ni Lan Yu. Maraming beses na direktang tinanggihan ni Lan Yu ang mga mungkahi ni Xiao Zhen. Minamaliit ito sa pamamagitan ng kanyang mga salita at tono. Naging isang dagok ito kay Xiao Zhen at nasaktan siya. Dahil sa pagpapakita ng ganitong saloobin sa kanya ni Lan Yu sa loob ng mahabang panahon, naniwala si Xiao Zhen na mahina ang kanyang kapabilidad sa gawain at naging napaka-negatibo ng kanyang kalagayan. Ilang beses niyang sinabi na hindi niya kayang maging isang supervisor. Sa panahong iyon, walang naging resulta ang gawaing responsibilidad ni Xiao Zhen at naramdaman ni Lan Yu na lumalayo sa kanya si Xiao Zhen. Ilang beses na gustong makipag-usap ng tapatan ni Lan Yu kay Xiao Zhen, pero naisip niya, kung malalaman ni Xiao Zhen kung gaano siya kasuklam-suklam at mapaminsala, ano kaya ang iisipin sa kanya ni Xiao Zhen? Sa huli, isinuko na ni Lan Yu ang ideya. Kalaunan, dahil hindi sila nakikipagtulungan ng may pagkakasundo, bumaba ang mga resulta ng lahat ng item ng gawain. Hindi na maramdaman ni Lan Yu ang gabay ng banal na espiritu. Minsan, inaantok siya ng napakaaga pa lang sa gabi, hindi niya makita ang mga problema sa kanyang tungkulin at nahihirapan siyang lutasin ang mga isyu. Palaging may bahagyang pakiramdam ng pagkabalisa at pangamba si Lan Yu. Pakiramdam niya ay ikinubli na ng Diyos ang kanyang mukha mula sa kanya. Pero sa tuwing nagtitipon sila
o nagpapatupad ng gawain kasama si Xiaojen, hindi niya maiwasang makipagkompetensya rito. Sa pamumuhay sa ganitong kalagayan, pagod na pagod ang katawan at isip ni Lan Yu. Nang maaresto siya at mawala ng pagkakataong gawin ang kanyang tungkulin, saka lang nagnilay-nilay si Lan Yu sa kanyang kalagayan at mga pagpapamala sa panahong ito. Napagtanto niyang matagal na palang kinasuklaman ng Diyos ang kanyang mga kilos. Naisip ni Lan Yu ang mga salita ng Diyos. Bilang isang leader ng iglesia, hindi mo lamang kailangang matutuhan na gamitin ang katotohanan upang lumutas ng mga problema. Kailangan mo ring matutunang tumuklas at luminang ng mga taong may talento na talagang hindi mo dapat kainggitan o pigilan. Ang pagsasagawa sa ganitong paraan ay kapakipakinabang sa gawain ng iglesia. Kung makakapaglinang ka ng ilang naghahangad ng katotohanan upang makipagtulungan sa iyo at gawin ng maayos ang bawat item ng gawain, at sa huli, lahat sila ay may patotoong batay sa karanasan, isa kang leader o manggagawa na pasok sa pamantayan. Kung nagagawa mong pangasiwaan ang lahat ng ayon sa mga prinsipyo, kung gayon ay nagiging deboto ka. Ang ilang tao ay palaging natatakot na ang iba ay mas mahusay o mas mataas kaysa sa kanila, na ang iba ay kikilalanin habang sila ay hindi napapansin, at dahil dito ay inaatake at ibinubukod nila ang iba. Hindi ba ito isang kaso ng pagkainggit sa mga taong may talento? Hindi ba't makasarili at kasuklam-suklam ito? Anong klaseng disposisyon ito? Ito ay isang malupit na disposisyon. Iyong mga iniisip lamang ang sarili nilang mga interes, binibigyang kasiyahan lamang ang sarili nilang mga makasariling pagnanais, nang hindi iniisip ang iba o isinasaalang-alang ang mga interes ng sambahayan ng Diyos, ay may masamang disposisyon at hindi sila gusto ng Diyos. Kung talagang kaya mong magpakita ng pagsasaalang-alang para sa mga layunin ng Diyos, magagawa mong tratuhin ng patas ang ibang mga tao. Kung nagrerekomenda ka ng isang mabuting tao at hinahayaan mo siyang magsanay at gumampan ng tungkulin, at sa gayon ay nagdaragdag ka ng isang taong may talento sa sambahayan ng Diyos, hindi ba't padadaliin niyon ang iyong gawain? Kung gayon, hindi ba't magiging deboto ka sa iyong tungkulin? Isa iyong mabuting gawa sa harap ng Diyos. Ito ang pinakamababang antas ng konsensya at katwiran na dapat taglayin ng mga naglilingkod bilang leader. Habang pinagninilayan ang mga salita ng Diyos, napagtanto ni Lan Yu na ang isang mabuting leader o manggagawa, kapag nakatuklas ng isang taong naghahangad ng katotohanan at nagdadala ng pasanin sa kanyang tungkulin, ay mabilis na lilinangin, tutulungan at sosoportahan ito para makaya nitong pasanin ang gawain sa lalong madaling panahon. Pero siya ay mismong kabaligtaran. Nang makita niyang may kakayahan at kapabilidad sa gawain si Xiaojen, mataas ang tingin dito ng mga kapatid at pinahahalagahan ito ng leader, nainggit siya. Nag-alala siya na habang mas napapansin si Xiaojen, papalitan ni Xiaojen ang kanyang lugar sa puso ng iba at ng leader. Kaya sinadya niyang maliitin si Xiaojen sa pamamagitan ng pagbanggit ng kanyang mga pagkukulang sa harap ng leader. Noong nalilimitahan si Xiaojen ng masamang tao at humingi siya ng tulong, sinadya ni Lan Yu na hindi tumulong. Tumayo lang siya sa tabi at tinawanan niya ang kasawian nito para lang ipakita sa lahat na hindi naman pala ganoon kahusay ang kakayahan o kapabilidad sa gawain ni Xiaojen. Nauwi ito sa pagkakasupil ng masamang tao kay Xiaojen at sa pamumuhay nito sa pagkasira ng loob. Kapag magkasama nilang tinatalakay ang gawain at nagbibigay ng mga mungkahing kapakipakinabang sa gawain si Xiaojen, tinatanggihan ang mga ito ni Lan Yu dahil natatakot siyang hindi mamukod tangi at hindi maging kapansin-pansin. Ayaw niyang makita ng iba ang kapabilidad sa gawain ni Xiaojen
at palagi niyang gustong supilin ito na naging dago kay Xiaojian at labis na nakasakit sa kanya. Napagtanto ni Lan Yu na ang mga pagpapamalas na ito ay sa isang taong naiinggit sa mga may kapabilidad. Ang isinaalang-alang lang niya ay kung makapangingibabaw ba siya. Hindi niya kailanman inisip ang gawain ng iglesia o kung natupad ba niya ng maayos ang kanyang tungkulin. Napaka-mapaminsala at napaka-makasarili niya, lubos na walang konsensya at katwiran. Sa gitna ng kanyang pasakit, nanalangin si Lan Yu sa Diyos. O Diyos, napakalaki ng nagawa kong pagkakamali. Laging bukas na mga ilaw, pinakulo ang gulay, at lahat ay nakaharap palabas ang ulo kong matulog. Nagbiro ang ilang preso tungkol sa buhay sa piitan para maghanap ng kaunting saya sa kanilang matinding paghihirap, pero mabigat ang puso ni Lan Yu. Naramdaman niya ang matinding pasakit ng pagiging naroon. Sa pag-alala sa kanyang mga pagpapamalas bago siya maaresto, napuno siya ng matinding pagkamuhi sa kanyang sarili, pagsisisi, at paninisi sa sarili. Lihim siyang gumawa ng pasya. Kung magkakaroon pa siya ng pagkakataong makita muli si Xiaojian, tiyak na hihingi siya ng paumanhin dito at magtatapat siya ng kanyang puso. Ilalantad ang sarili niyang kasuklam-suklam at mapaminsalang pangit na panig. Nang kulang sa 4 na buwan na lang ang natitira sa sentensya ni Lan Yu, ipinadala rin si Xiaojian sa kanyang selda. Sa sandaling nakita niya si Xiaojian na papasok, nakaposas at may hawak na tulugan, kumabog ng mabilis ang puso ni Lan Yu sa pananabik. Naramdaman niyang ito ay isang pagkakataon para makabawi. Nakipag-usap si Lan Yu kay Xiaojian tungkol sa kanyang mga karanasan sa piitan sa loob ng nakaraang 3 taon. Gustong humingi ni Lan Yu ng paumanhin kay Xiaojian, pero hindi niya magawa dahil natatakot siyang mapahiya. Nag-alala siya sa kung ano ang iisipin sa kanya ni Xiaojian kung sasabihin niya ang lahat. Iisipin ba ni Xiaojian na siya ay mayabang, mapaminsala, at may masamang pagkatao? Siguro, dapat banggitin ko na lang ito ng bahagya? Nagtalo ang isip ni Lan Yu. Pagkatapos ay naisip niya ang mga salita ng Diyos. Para maisabuhay ang normal na pagkatao, paano dapat magtapat at maglantad ng sarili ang isang tao? Sa pamamagitan ng pagtatapat tungkol sa mga pagbubunyag ng kanyang tiwaling disposisyon, pagpapahintulot sa iba na makita ng mabuti ang realidad ng kanyang puso, at pagkatapos nito, batay sa mga salita ng Diyos, paghihimay at pag-alam sa diwa ng problema at pagkamuhi at pagkasuklam sa kanyang sarili mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Kapag inilalantad niya ang kanyang sarili, hindi niya dapat tangkaing pangatwiranan ang kanyang sarili o subukang ipaliwanag ang kanyang sarili, kundi sa halip, dapat niyang isagawa na lamang ang katotohanan at maging isang matapat na tao. Napagtanto ni Lan Yu na ang tunay na pagsisisi at pagbabago ay nangangahulugang pagiging handang isagawa ang katotohanan, pagbubukas ng sarili at paglalantad ng sarili sa iba, paglalantad at paghihimay sa sariling tiwaling disposisyon, hinahayaan ang iba na makita ang kanyang pangit na panig, hindi isinasaalang-alang ang sariling pride o katayuan, at walang pakialam kung itakwil o kamuhian siya ng iba. Isinasagawa lang ang pagiging isang matapat na tao. Naalala niyang gusto na sana niyang magtapat at ilahad ang sarili niya noong nakikipagtulungan pa siya kay Xiaojian. Pero natakot siyang maliitin kaya hindi niya ito naisagawa. Alam niyang hindi na siya pwedeng maging matigas ang kalooban at mapaghimagsik. Kailangan niyang isagawa ang anumang naunawaan niya. Nag-ipon ng lakas ng loob si Lan Yu. Hinanap si Xiaojian at ipinagtapat sa kanya kung gaano siya naging mayabang at nainggit noong magkatuwang pa sila.
Ibinuhos ni Lanyo ang mga taon ng pagkakonsensya at mga salitang matagal nang kinikimkim mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang gumaan ang husto ang kalooban niya. Sa gulat niya, hindi siya sinisi ni Xiaozhen. Nagtapat din ito at ibinahagi ang mga saloobin nito tungkol kay Lanyo. Noong sandaling iyon, mas naramdaman ni Lanyo na naging malapit sila ni Xiaozhen. Noong Oktubre 2022, sa wakas ay natapos na ni Lanyo ang kanyang sentensya at nakalaya. Ikinuwento niya sa mga kapatid ang kanyang karanasan at pinaalalahanan nila siya na patuloy na maghanap sa katotohanan at magnilay sa kanyang sarili. Binasa ni Lanyo ang mga salita ng Diyos at malinaw niyang nakita ang kalikasan at mga kahihinatnan ng paghahangad ng kasikatan at pakinabang. Sabi ng Diyos, kung sinasabi ng isang tao na mahal niya ang katotohanan at hinahangad niya ang katotohanan, subalit sa diwa, ang layong hinahangad niya ay gawing tanyag ang sarili, magpakitang gilas, gawing mataas ang tingin ng mga tao sa kanya, makamit ang kanyang sariling mga interes, at ang paggampan ng kanyang tungkulin ay hindi upang magpasakop o magbigay kaluguran sa Diyos, at sa halip ay upang magtamo ng kasikatan, pakinabang at katayuan, kung gayon ay hindi lihitimo ang kanyang paghahangad. At kung ganoon ang kaso, pagdating sa gawain ng iglesia, balakid ba ang kanyang mga kilos o nakakatulong ba ang mga ito upang maisulong iyon? Malinaw na balakid ang mga ito. Hindi napapasulong ng mga ito ang gawain ng iglesia. Ang ilang tao ay nagkukunwaring gumagawa ng gawain ng iglesia, subalit naghahangad naman ng sarili nilang kasikatan, pakinabang at katayuan, nagsasagawa ng sarili nilang proyekto, bumubuo ng sarili nilang maliit na grupo, ng sarili nilang munting kaharian. Ginagawa ba ng ganitong uri ng tao ang kanyang tungkulin? Lahat ng gawaing ginagawa nila, sa diwa, ay nakakagambala, nakakagulo, at nakakapinsala sa gawain ng iglesia. Ano ang kahihinatnan ng paghahangad nila ng kasikatan, pakinabang at katayuan? Una, naaapektuhan nito kung paano kinakain at iniinom ng mga taong hinirang ng Diyos ang salita ng Diyos ng normal at paano nila nauunawaan ang katotohanan, hinahadlangan nito ang kanilang buhay pagpasok, pinipigilan silang pumasok sa tamang landas ng pananalig sa Diyos at inaakay sila patungo sa maling landas na nakakapinsala sa hinirang ng mga tao ng Diyos at dinadala sila sa kapahamakan. At ano ang ginagawa nito sa gawain ng iglesia sa huli? Ito ay panggugulo, pamiminsala at pagbuwag. Ito ang kahihinatnang idinudulot ng paghahangad ng mga tao ng kasikatan, pakinabang at katayuan. Kapag ginagawa nila ang kanilang tungkulin sa ganitong paraan, hindi ba't masasabing ito ay pagtahak sa landas ng isang antikristo? Kapag hinihingi ng Diyos na bitiwan ng mga tao ang kasikatan, pakinabang at katayuan, hindi naman sa inaalis niya ang karapatan ng mga tao na pumili ng malaya. Bagkus, ito ay dahil habang naghahangad ng kasikatan, pakinabang at katayuan, nagagambala at nagugulo ng mga tao ang gawain ng iglesia at ang buhay pagpasok ng mga taong hinirang ng Diyos at maaari pa nga silang makaimpluwensya sa pagkain at pag-inom ng maraming tao ng mga salita ng Diyos sa pag-unawa nila sa katotohanan at pagtatamo ng pagliligtas ng Diyos. Ito ay isang katunayang hindi maipagkakaila. Kapag hinahangad ng mga tao ang sarili nilang kasikatan, pakinabang at katayuan, siguradong hindi nila hahangarin ang katotohanan at hindi nila debotong tutuparin ng maayos ang kanilang tungkulin. Magsasalita at kikilos lamang sila alang-alang sa kasikatan, pakinabang at katayuan at lahat ng gawaing ginagawa nila nang wala ni katiting na eksepsyon ay alang-alang sa mga bagay na iyon. Ang umasal at kumilos sa gayong paraan
ay walang pagdududang pagtahak sa landas ng mga antikristo. Ito ay isang paggambala at panggugulo sa gawain ng Diyos at lahat ng iba't ibang kahihinatnan nito ay nakakahadlang sa pagpapalaganap ng ebanghelyo ng kaharian at sa pagsasakatuparan sa kalooban ng Diyos sa loob ng iglesia. Kaya, maaaring sabihin ng may katiyakan na ang mga naghahangad ng kasikatan, pakinabang, at katayuan ay tumatahak sa landas ng paglaban sa Diyos. Sadya nilang nilalabanan ang Diyos at kinokontra siya at nakikipagtulungan kay Satanas sa paglaban sa Diyos at pagsalungat sa Kanya. Ito ang kalikasan ng paghahangad ng mga tao ng kasikatan, pakinabang at katayuan. Ang mali sa mga taong naghahangad ng pansarili nilang mga interes ay na ang hinahangad nilang mga layon ay mga satanikong bagay at ang mga ito ay mga buktot at hindi makatarungang layon. Kapag hinahangad ng mga tao ang mga personal na interes gaya ng kasikatan, pakinabang at katayuan, hindi nila namamalayang nagiging mga kasangkapan na pala sila ni Satanas, mga daluyan ni Satanas at, lalong higit pa rito, nagiging mga pagpapamalas na sila ni Satanas. Isang negatibong papel ang ginagampanan nila sa iglesia, sa gawain ng iglesia, at sa normal na buhay iglesia at normal na paghahangad ng mga taong hinirang ng Diyos. Ang epekto nila ay ang mang-abala at maminsala. Mayroon silang masama at negatibong epekto. Mula sa mga salita ng Diyos, nakita niya na kapag hinahangad ng isang tao ang kasikatan at pakinabang, gaano man siya magdusa o anong halaga man ang bayaran niya sa kanyang tungkulin, binubuwag at ginugulo lang niya ang gawain ng iglesia. Naisip ni Lanyo kung paano, sa halos isang taon ng pakikipagtulungan kay Xiaojian, namuhay siya sa isang kalagayan ng patuloy na pakikipagkompetensya sa kanya. Kapag ginagamit ang ilan sa mga pananaw at mungkahi ni Xiaojian at nagkakaroon siya ng mga resulta sa kanyang tungkulin, agad na nakakaramdam ng pakiramdam ng krisis si Lanyo. Pinipigan niya ang kanyang utak sa pagsisikap na makaisip ng mga ideya na mas maganda at mas kahanga-hanga kaysa sa mga ideya ni Xiaojian at wala talaga sa isip niya na pagnilayan kung paano gagawin ng maayos ang kanyang tungkulin. Dahil palaging sinusupil ni Lanyo si Xiaojian, itinakda ni Xiaojian na hindi niya kayang maging isang superbisor. Palagi siyang negatibo at mahina at gusto niyang magbitiw. Ang mga resulta ng gawaing responsibilidad ni Xiaojian ay patuloy ring bumababa. Dahil patuloy na namumuhay sa kanyang tiwaling disposisyon, nawala kay Lanyo ang gawain ng banal na espiritu. Hindi niya makita ng malinaw ang mga problema sa kanyang tungkulin, kaya hindi umuusad ang gawain at lubhang nakahadlang at nakagulo ito sa gawaing nakabatay sa teksto. Ito ang malulubhang kinahinatnan ng kanyang pagkainggit at pagsupil sa mga taong may talento. Labis na natakot si Lanyo. Pinamahalaan niya ang isang napakahalagang gawain, pero ginugol niya ang kanyang mga araw sa pakikipagkompetensya sa iba at pinabayaan ang kanyang mga responsibilidad. Talagang pinipinsala niya ang iba at ang kanyang sarili. Habang mas nagninilay si Lanyo, mas sumasakit ang kanyang puso. Naramdaman niyang napakalaki ng kasamaang nagawa niya. Nanalangin siya sa Diyos. O Diyos, ako ay napakamakasarili, buktot, lihim na mapanira at mapaminsala. Alang-alang sa katayuan at reputasyon, nagdulot ako ng ganoon kalaking pinsala sa mga kapatid at sa gawain ng iglesia. Karapat-dapat ako sa iyong kaparusahan at sumpa. O Diyos, handa akong magsisi at magbago. Noong Hulyo 2023, muling sinimulan ni Lanyo ang paggawa ng kanyang tungkulin bilang isang superbisor. Naisip niyang muli si Xiaojian. Naisip niya, mahusay ang kakayahan at pag-arok ni Xiaojian. Angkop din siya na gumawa ng tungkuling nakabatay sa teksto.
Ngayon ay nakalaya na siya matapos niyang tapusin ang kanyang sentensya. Kung makikipagtulungan sa akin si Xiaojian sa tungkuling ito, tiyak na magiging kasing galing ko rin siya. Baka dapat ko siyang irekomenda para sa tungkuling nakabatay sa teksto? Pero muli siyang nag-alala. Mahusay ang kakayahan ni Xiaojian at mabilis siyang umusad. Kung darating siya, papalit ba siya sa posisyon ko bilang supervisor? Napagtanto ni Lan Yu na muli na naman niyang isinasaalang-alang ang sarili niyang pride at katayuan. Naisip niya ang mga salita ng Diyos. Dapat mong matutuhang talikuran at bitiwan ang mga bagay na ito. Matutuhang irekomenda ang iba at hayaang mamukod-tangi ang iba kapag may magagandang pagkakataon. Huwag makipag-agawan o makipagkompetensya para sa mga pagkakataong mamukod-tangi at sumikat sa tuwing makakaharap mo ang mga ito. Dapat magawa mong isuko ang iyong mga personal na interes. Pero hindi mo rin dapat maantala ang paggampan sa iyong tungkulin. Maging isang taong gumagawa ng hindi napapansin, hindi nagpapasikat, at deboto ring ginagampanan ang kanyang tungkulin. Huwag kang laging gumawa ng mga bagay para sa sarili mong kapakanan at huwag mong palagi ang isaalang-alang ang iyong mga sariling interes. Huwag mong isipin ang iyong sariling pride, reputasyon at katayuan. Huwag mong isaalang-alang ang mga personal mong interes. Kailangan mong isaalang-alang higit sa lahat ang mga interes ng sambahayan ng Diyos at unahin ang mga iyon. Dapat kang maging mapagsaalang-alang sa mga layunin ng Diyos at higit sa lahat magnilay-nilay kung mayroon ba o walang mga halo sa paggampan mo sa iyong tungkulin. Kung ikaw ba ay naging deboto, kung natupad mo ang iyong mga responsibilidad, at kung naibigay mo ang lahat mo, gayon din kung buong puso mo bang iniisip o hindi ang iyong tungkulin at ang gawain ng iglesia. Kailangan mong isaalang-alang ang mga bagay na ito. Kung madalas mong isipin ang mga ito at unawain ang mga ito, magiging mas madali para sa iyo na gampanan ng maayos ang iyong tungkulin. Mula sa mga salita ng Diyos, naunawaan ni Lan Yu na kapag nililinang ng iglesia ang isang tao, isang bahagi nito ay para hayaan siyang masanay na lutasin ang kanyang mga tiwaling disposisyon at magkamit ng katotohanan sa kanyang tungkulin. At ang isa pang bahagi ay para mas maraming tao ang makayang tumayo para magdala ng pasanin at tuparin ang kanilang tungkulin upang maipalaganap pa ng mas mabuti ang ebanghelyo. Ngayon, kailangan ng mga tao para sa gawaing nakabatay sa teksto. Kaya hindi pwedeng palagi niyang iniisip ang sarili niyang pride at katayuan. Kailangan niyang unahin ang gawain ng iglesia at bigyang prioridad ang mga interes nito. Kaya, inirekomenda ni Lan Yu si Xiaojian para sa tungkuling nakabatay sa teksto. Sa pagtatapos ng 2023, muling nagkasama sina Lan Yu at Xiaojian. Hindi pamilyar si Xiaojian sa gawain, kaya ipinaliwanag ni Lan Yu ang mga detalye at nakipagbahaginan sa kanya tungkol sa mga prinsipyo. Walang inggit at pag-aalala sa puso ni Lan Yu. Ang tanging iniisip niya ay ang mabilis na paglilinang kay Xiaojian para mapasa nito ang gawain sa lalong madaling panahon. Napakagaling ng kakayahan at abilidad na umarok ni Xiaojian at may pasanin siya sa kanyang tungkulin. Paglipas ng ilang panahon, nagawa na niyang pamahalaan ang gawain ng mag-isa. Kalaunan, itinalaga si Lan Yu sa ibang tungkulin kung saan nakasalubong niya si Sister Joyue na dati na niyang kilala. Ilang taon na ang lumipas at nakita ni Lan Yu na mabilis na umusad si Joyue. May sistema ang paghawak niya sa gawain at malaki na ang naging pag-usad niya sa kanyang buhay pagpasok. Minsan, kapag nakakaharap sila ng mahihirap na problema, nakikipagbahaginan tungkol dito si Joyue at sinusuri niya ang mga ito batay sa mga prinsipyo at maayos niya itong inaasikaso. Madalas na humihingi ng payo ang mga kapatid sa paligid nila kay Joyue at mataas ang tingin at tiwala nila sa kanya. Hindi maiwasan ni Lan Yu na medyo madismaya.
Pero napagtanto niyang, muli na naman niyang isinasaalang-alang ang sarili niyang pride at katayuan at gusto niyang makipagkompetensya sa iba. Kaya hinanap niya ang katotohanan para malutas ito. Kalaunan, nabasa niya ang mga salita ng Diyos. Ano naman kung mataas ang tingin sa iyo ng ibang tao? Mapapalitan ba niyon ang iyong paghahangad sa katotohanan? Kung mababa ang tingin sa iyo ng iba, magiging negatibo ka ba at hihinto sa pananampalataya sa Diyos? Ano ang maaaring maging epekto sa iyo ng mataas na pagtingin ng iba? Mauudyukan ka ba nito o mapapalakas ang loob mo? Wala itong nagagawa kahit kaunti. Tama nga. Ang pagkakaroon ng mataas na tingin ng iba ay hindi makatutulong sa iyong maunawaan ang katotohanan. Wala itong naitutulong para mahangad mo ang katotohanan o magawa ng maayos ang iyong tungkulin. Sa kabaligtaran, kapag hindi mataas ang tingin sa iyo, nauuwi ka sa pamumuhay sa isang kalagayan ng pakikipagkompetensya para sa kasikatan at pakinabang. Gumagawa ng mga bagay na nakapipinsala sa iba, sa iyong sarili, at nanggagambala at nanggugulo sa gawain ng iglesia. Napagtanto ni Lanyo na hindi na siya dapat magtuon sa kanyang pride at katayuan. Kailangan niyang magtuon sa pagsasagawa ng katotohanan at pagtupad ng maayos sa kanyang tungkulin. Ito ang tamang landas. Pagkatapos niyon, kapag nakikita ni Lanyo ang ibang mga sister na humihingi ng payo kay Joey, pinapanatag niya ang kanyang puso at nakikinig sa pagbabahagi na ni Joey. Sa pamamagitan ng pagbabahagi na ni Joey, unti-unting naramdaman ni Lanyo na lumalawak ang kanyang pananaw, nagiging mas malinaw ang kanyang pag-iisip kung paano haharapin ang mga problema, at nagiging mas malinaw sa kanya ang ilang katotohanang hindi niya gaanong naunawaan dati. Minsan, nagbabahagi rin si Lanyo ng sarili niyang mga pananaw at mungkahi. At kung kapakipakinabang ang mga ito sa tungkulin, isinasaalang-alang at pinakikinggan ang mga ito ng lahat. Ang lahat ay nakikipagtulungan sa isa't isa, nalulutas sa tamang oras ang mga problema sa kanilang tungkulin at bumuti ang mga resulta ng kanilang tungkulin. Naranasan ni Lanyo kung paanong ang pagsasantabi sa pride at katayuan at ang pakikipagtulungan ng may pagkakasundo sa iba ay lubos na kapakipakinabang para sa gawain ng iglesia at sa kanyang sariling buhay pagpasok. Binalikan ni Lanyo ang karanasang ito. Bagamat medyo nagdusa siya sa laman dahil sa pagkaaresto at pag-uusig ng CCP, nagkamit siya ng kaunting pagkaunawa sa lumalaban sa Diyos na diwa ng kanyang paghahangad ng pride at katayuan. Kasabay nito, naunawaan din ni Lanyo na kung may mahusay na kapabilidad sa gawain ng iba, dapat siyang matuto mula sa kanila at makipagtulungan sa kanila para magawa ng maayos ang kanilang tungkulin ng magkakasama. May mataas mang tingin sa kanya ang iba o wala, wala itong kinalaman sa kanyang paghahangad ng katotohanan at pagtatamo ng kaligtasan. Ang pinakamahalagang bagay ay tuparin ng maayos ang kanyang sariling tungkulin at ang hangarin ang katotohanan para makamit ang pagbabago sa disposisyon. Naramdaman ni Lanyo na lahat ng ito ay pagliligtas ng Diyos at ang mga pagkaunawa at mga nakamit niyang ito ay napakahalaga. Dito nagtatapos ang ating artikulo. Anong mga pagkaunawa ang inyong nakamit mula sa pakikinig? Huwag mag-atubiling ibahagi ang inyong mga naisip sa comment sa ibaba. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod.